Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang araw ng Sabado, June 1, 2024. Kumusta po kayo mga mama and sir? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. Ayan. Babati po ako sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko. Thank you so much. And sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko, thank you so much. Sana po ay okay po kayo ngayon. Nasa maayos po kayong kalagayan, walang mga sakit. Ayan, kwentuhan lang po muna tayo sandali. Kung mapapansin nyo po, eto na naman po ako. Ilang linggo na naman po akong walang upload. Gusto ko pong sabihin sa inyo yung dahilan kaya bakit 1 week akong walang upload. Alam niyo po kasi medyo na busy po ang inyong nurse dahil nagbalik work na po muli ako. Balik po ako sa hospital. Medyo na busy, nag-a-adjust. And talaga nga namang, ayan po, halos 1 month po kami na training. And then, 3rd week na po namin, next week, hindi, 4th week na po namin next week. Sige, magkakaroon na po kami ng designation. So talagang medyo nag-adjust muna ako. Talagang sobrang na busy at nawalan talaga ng panahon para mag-vlog. Ayan na nga. So, after 1 year and 4 months, bumalik na po muli ako sa pag-work. Kasi nga po, syempre, sa loob ng 1 taon at 4 na buwan, talaga nga namang marami rin akong ginawa na mga achievement. Lalo na, nag-aral din po ako, nag-vlog, talagang nakakapagod. And kaya ako nagbalik work ngayon, dahil wala na rin po akong budget. So talagang nakukulangan na rin po kami ng mga pangailangan. Siyempre, maraming mga dapat na suportahan, mga dapat na bayaran. Kaya nagpasya po ako na magbalik work na po ulit. Tsaka yung YouTube naman po, hindi naman po niya kaya na tustusan yung pang-araw-araw na mga pangailangan. Kasi syempre, sa ngayon kasi kung gusto ko pong sabihin sa inyo na ang sahod ko sa YouTube ngayon is talagang every 2 months, minsan every 3 months, talagang mababa po yung revenue po natin ngayon. Kaya naisip ko na talagang bumalik na muna sa pagtatrabaho as nurse para matulungan yung mga gusto kong tulungan or masustentuhan po yung mga pangailangan namin araw-araw. Well, yung asawa ko din naman po ay nagtatrabaho. Pero talagang kailangan ko rin na tulungan or masuportahan yung mga pang-araw-araw naming mga needs. Tsaka magagamit din namin sa church at sa pagtulong kung may nangangailangan na kapamilya, ayan, may maibibigay po tayo. So, kumusta naman po yung experience ko ngayon or yung nangyari sa akin sa loob ng 3 linggo na pagbabalik hospital ko? Well, yung hospital na nalipatan ko ay isang private hospital. Bilang respeto, hindi ko na muna babanggitin kung anong pangalan po ng hospital. And talaga nga namang nagbalik, talagang sa loob ng 3 months, sa loob po ng 3 weeks, talagang nagbalik aral po kami, orientation, training, talagang para po ma-master po muli namin yung proseso ng kung paano tumakbo yung mga bagay-bagay kapag ka nag-work na po kami. Masaya naman po. Bali sa batch ko po is 8 kami. 4 na nurse, tsaka 4 na mga support. Mababait din po yung mga kasabayan ko sa batch po na mga kasabay ko na nag-apply. Ayan. Gusto ko lang po sanang batiin sila sa mga nurses, si Ma'am Pamela, Ma'am Jen, and Ma'am Noreen. Ganon din po yung mga kasama naming mga support na mga nurses din. Si Sir Shane, si Sir Jesset, tsaka si Ma'am Ann and Ma'am Glyza. Sana mapanood nyo po ito. Hello po ma'am, kumusta po kayo? And nung mababait din naman po silang lahat, yung mga staff na nagtuturo po sa amin. Hello po sa inyong lahat. And talaga nga namang nag-a-adjust pa ang inyong nurse. Ayun nga. Yun, bali, ang work ko po is 5 days a week at 8 hours every day. Minsan lumalagpas, syempre sa biyahe.
And pag-uwi ko, talagang pagod na. Wala na pong time para mag-vlog. Minsan pag-uwi ko, pagka uwi ko, higa agad, and then di ko na malayan. Ilang minuto na nakahiga. Kaya minsan hindi ko na nagagawa. Pero dahil medyo nakakapag-adjust na rin po, ayan, sisikapin ko na makagawa ulit ng mga schedule para mabigyan ng panahon yung pagbablog. Para meron pa rin po ako may upload. Ayan, sayang din naman kasi itong YouTube channel kung walang upload. Talagang hindi ka ipopromote ni YouTube at kukulangin ka talaga ng revenue. Ayan, comment down below kung gusto niyo po ba na kapag wala po akong health education na upload, okay lang ba sa inyo yung random vlog na parang yung katulad nito, yung nakikipagkwentuhan po ko sa inyo. Please comment po kung ano yung mga gusto nyong i-topic ko or yung mga gusto nyong i-vlog ko. Paki-comment po sa baba para tuloy-tuloy po yung pag-vlog ko na ganito. Ayan. And, ayan. Gusto ko lang din po sabihin sa inyo na meron pa po akong isang channel na tinatawag na Listeners Organist 2.0. Maybe soon, makakapag-upload din po ako doon. Doon ko po ina-upload yung mga random vlogs ko or random videos na minsan nakukuha ko pag nagda-travel or minsan kahit na mga simpleng video, doon ko po i-upload para maging memory. Kasi minsan, etong cellphone ko na to na ginagamit ko napupuno. Kaya, imbes na mag-delete ako, dun na lang siguro i-upload. Ayan. Ayan, so this month, ang duty ko po is Monday to Friday. Minsan 6 to 2, minsan 8 to 5. Hindi pa kami nagna-night. And day off po ako every Saturday and Sunday. So, ginugugol ko po itong Saturday and Sunday. Yan nga, sa paglalaba, sobra. Paglalaba, paglilinis ng bahay, and then the rest is church activities na po. Ayan, kaya minsan pagod na, wala nang panahon para mag-vlog. Pero yun, sisikapin ko po na kumusta po kayong lahat. Ayan. Yan, katulad po ngayon, tanghali, mag-aalauna na ng hapon. So, kakatapos ko lang din po maglaba. So, sobrang nakakapagod. And, ayun, napakarami kong sinampay kanina. Nandun po sa baba. Bali, actually, itong mga to, tinupuy na ni Aaron, yung asawa ko. Actually, last week pa yan. Hindi ko talaga matupi-tupi dahil sobrang busy. Ayan. Pagka natuyo yung mga nasa baba, yun, another tupiin na naman. Gulo-gulo ng bahay namin, pero salamat at tinutulungan naman ako ng aking asawa sa paglilinis. So, ito po yung keyboard ko. Yan ako nagpa-practice pagka may time. Ayan, gulo-gulo na. Pasensya na po magulo yung bahay namin. Minsan ginagawa ko, tinatawag ko dito yung pamangkin ko tsaka si James, yung bunso namin na kapatid, para magpatulong ako magpunas dito sa bahay or magwalis, para nabibigyan ko lang din sila ng baon para sila naman din ay magkaroon ng kaunting pera pang gastos. Ayan, di ba? Dito sa taas po namin sobrang init, lalo na sa tanghaling tapat. Ayan, kasi kung mapapansin nyo, yan yung bintana namin. Ang katapat po niya is yung mga bubong-bubong ng bahay. Yan. Pakita ko sa inyo dito. Ayan o, bintana namin sa gilid. Yung mga init sa bubong, nagra-radiate papasok dito sa loob, kaya sobrang init. Yan. Pero okay na rin. Pero pagdating naman po ng gabi, malamig po dito. Ang ginagawa namin, binubuksan ko yung mga bintana, kabilaan, para medyo pumasok yung malamig na hangin galing labas tuwing gabi po. Oh, yan. Yung bahay po pala namin, sa mga bago sa channel ko, dalawang palapag po ito, 26 square meters po, maliit lamang siya, pero kahit papaano is maluwag dahil sa baba, dun lang po yung sala, yung kusina, yung kainan, tsaka yung CR. And then dito sa taas, dito naman po yung kwarto. Yan. Wala po dito. Hanggang doon na po. Yan. Yan po yung taas. Maliit lang siya. Kasya lang kaming dalawa na mag-asawa. So, sa mga bago sa channel ko, mapapanood nyo po kung paano ginawa tong bahay na to.
I think last year po, nung kami po ay pinaalis po dun sa, or hindi naman pinaalis, or umalis pala, doon sa dati naming tinitirhan na sinanla sa amin. So, kinailangan na yung bahay na yon, kaya napilitan kami maghanap ng bahay namin na magiging sarili. Kaya yun, dito kami nakahanap, dito sa malapit sa daan. Maganda yung daan namin. Motor lang naman ang nakakapasok po dito. Patwalk. Ayan. So, dito kami nakahanap po ng maliit na lote. Binayaran po namin ng nasa 160. And then, may dati siyang lumang bahay or kubo. Tinanggal po lahat yon. And then, nagpatayo po kami ng bahay. So, mula sa ano po yun, pundasyon hanggang dito sa second floor. Siguro, yung ano po, umabot po ito ng lagpas, kulang-kulang 500k. Di ko alam kung paano ko yun nabayaran. Or, basta po yung dati kasi namin tinitirhan, ang sanla sa amin doon is nasa around 60,000. So, yun yung binigay sa amin. And then, dinagdagan na lang po namin ng another 100 para mabili tong lote. And then, yung pinangpatayo dito sa bahay na to is galing din po sa sinahod natin, dun sa dati kong pinagtatrabahuhan, public hospital. Ayan, dito ko binuhos lahat. Hanggang sa kinulang, nagkautang-utang, hanggang sa, ayan, kahit pa paano yung mga naging utang po dito para mapagawa tong bahay is nabayaran na po unti-unti. Ayan, kahit pa paano. So, ngayon, sarili po namin tong bahay, kahit maliit, ang importante po is hindi po kami nangungupahan. Ayan, kuryente tubig lang po ang binabayaran po namin. Ayan. Kaya, sobrang tipid na tipid pa rin po kami kahit paano. Pero importante po yun, kailangan kumita, pangkain, pambayad ng bills, ayan, tsaka pantulong na rin po sa pamilya. At least, napakasarap sa pakiramdam kung may kakayahan ka na tumulong, di ba? Masasabi po ito ng mga talagang breadwinner. Yan, hopefully, dumating yung time na, yun, makaginhawa na rin po. Hindi po natin alam kung ano yung plano ng Panginoong Diyos para sa atin. Ayan. So, ayan. Next time ulit, makikipagkwentuhan po ako sa inyo. Please comment below po kung ano yung mga gusto nyong i-topic ko. Ayan. Dami ko pang tupi and pahinga, sakit sa likod. Then, bibisa ko. Punta akong church, magtuturo po ako ng mga piano. Okay po, para marami pong matuto. And ayun na nga, thank you so much po sa panonood. Ayan, sa simpleng video ko po na ito. Sana isuportahan niyo po ang aking channel. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang, lahat naman po ng pangarap natin, kung hindi po ito hindi po ito labag sa kalooban ng Panginoong Diyos is mangyayari. Basta manatili pong matatag, maging masipag sa ginagawa, pagsikapan, pagbuhusan ng magagawa ang lahat ng yung mga hanap buhay. Siyempre, lagi po tayong mag-pray para hindi po tayo pabayaan ng Panginoong Diyos. So, hanggang dito na lang po muna. Yan. Thank you so much sa panonood and till next time. I love you all. This is Listeners Organist. Thank you po.